Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na kakanin, ang classic cheesy palitaw. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng ating palitaw, gagamit po ako ng 4 cups glutinous rice flour, water, ubi flavor. Ito po ay optional dahil classic naman po yung ating gagawin. Pwede pong nasa inyo po yan kung gusto nyo lagyan ng kulay, pero puti po. Siyempre po pwedeng pwede. Para naman po sa ating pang coating, gagamit po tayo ng sesame seed, white sugar, niyog, yung pong batang niyog ang bibili natin para po mas masarap. At syempre po ang ating cheese. Okay, ngayon po umpisahan muna po natin yung pagbubusa o pagsasangag ng sesame seed. Okay, umpisahan po natin yung pagbubusa. Sa pagbubusa po nito, lalagay lang po natin sa medium heat yung ating apoy. Para po hindi siya, medium to low heat po yung ating apoy para po hindi siya madaling masunog. Ibubusa po natin to hanggang sa mag-dark brown. Ayan, yun pong iba. Kung nakikita nyo, kung napapansin nyo, pag sila nagbubusa ng sesame seed, talaga pong light brown lang po yung ginagawa. Pero ako po talaga dark brown, yung mas gusto ko. Nasa inyo naman po iyon. Kasi po, pag naging dark brown siya, hindi po sunog yon. Mas nagiging malasa po talaga at napakabango ng ating palitaw. Ayan, pakikita ko po sa inyo kung gaano ka-dark brown yung ating gagawin. Ayan, mas maganda po yung ganito ka-dark. Ayan. Di po ba? Di po yan sunog. Ganyan lang po talaga yung talagang itry nyo po yung ganito. Tapos pakikita ko po sa inyo mamaya na ano ko po ito, didikdikin ko. Hindi naman po yung dikdik na durog, kundi babasagin lang po natin. Mas talaga pong maamoy na maamoy at napakasarap. Okay, patayin ko na po ang apoy. Okay, ngayon po, umpisahan naman po natin itong pagtitimpla ng ating glutinous rice flour. Onti-onti muna po yung tubig. Huwag natin bibiglain para po hindi tayo malataan. Tansya-tansya lang po. Hindi na po ako nagbigay ng sukat kasi po iba-iba po yung nabibili nating glutinous rice flour. Minsan po matakaw sa tubig, meron naman pong ayos lang. Kaya konti-konti na lang po yung paglalagay hanggang makagawa tayo ng dough. Okay, mamaya lang po ay kakamayin ko to kasi po mas maganda sa pagmamasa. Kamay po talaga yung ating gagamitin, pero siguraduhin lang po nating malinis yung ating kamay. Okay. Ayan, masahin lang po natin. Ayan, okay na po ito. O, di po ba? Pagka po kayo magmamasa nito, tansya-tansyahin nyo na lang po yung tubig para hindi po, ayan, hindi po mabigla at hindi lumata. Ayan, ngayon po, hahatiin ko po ito sa dalawa. Kasi po, lalagyan natin ng kulay yung kalahati. Arty-arty lang po ba? Lalagay tayo ng design. Ayan, ito po yung sinasabi kong optional lang kung gusto nyo. Pwede din naman pong puti lang.
Ayan, mamasahin po natin. Ayan, syempre po yung paglalagay natin ng food coloring, food color, tansya-tansya lang din po pa hanggang sa maging tama na po sa ating paningin yung gusto nating kulay. Ayan, kamukha nito, konting tingkad pa ng bahagya. Ayan, okay na po ito. Mag-uumpisa na po tayo sa paggawa ng masarap na palitaw. Ngayon, ganito lang po yung ating gagawin. Kukuha po tayo ng kapiraso sa kabila. Ganun din po sa kabila. O ganyan lang po, napakadali. Pagsasamahin po natin at gaganyanin po. Ayan o. Napakasimple lang po. O, diba? Maganda, may design. Pero, nasa inyo po yan kung saan kayo nadadalian. Ngayon, yung laki naman po, syempre po, nasa inyo na po iyon kung gaano gusto nyong kalaki na paggawa nyo nitong ating masarap na palitaw. Ayan. Ayan, ready na po itong ating masarap na merienda at kumukulo na din po yung aking tubig. Okay, umpisahan na po natin. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na yung tubig, lalagay na po natin itong ating nagawang palitaw. Simpleng-simple lang pong lutuin to. Paglutang o paglitaw, luto na po. Kaya nga po yan, palitaw. Ayan, ganyan lang po. Ayan, hintayin lang po nating lumutang at luto na po yun. Ayan, pagka po ganitong lumutang na, ibig pong sabihin yan ay luto na. Pag po hinango natin, ididiretso po natin siya sa tubig na galing lang po sa gripo. Para po pag nilagyan natin ng niyog, hindi po siya madaling mapanis kasi po malamig na. Ayan, ganyan lang po. Di po ba? Napakadali. Meron na kayong masarap na merienda. Ayan. Ngayon po, malamig na po siya. Patutuluin lang po natin. Para po hindi maging mamasa-masa yung ating niyog. O, hindi ko makuha. Ayan. Ito po yung ating binusa o isinangag na ano ba ito? Sesame seed. Ganito po yung ating gagawin. Dudurugin lang. Hindi naman po durog. Ikakrak lang natin. Talaga pong yung kanyang amoy talaga pong napakasarap. Hindi lang po yung amoy. Pag kinain nyo yung palitaw, talaga pong lasang-lasa tong ating sesame seed. O, di po ba ha? Sa akin po yan ha. Try nyo at talaga naman pong yummy. Ayan, okay na po ito. Nadikdik ko na po yung iba. At ako po ay hinahalo ko po sa sugar. Ganyan.
Tapos, ating lang pong hahaluin. Ayan. Talaga pong nagiging malinamnam po talaga. O, talaga pong lasang-lasa yung ating sesame seed. Pagka po ganyan. Ayan. Inuulit ko po, yung pong iba, hindi ganito. Kanya-kanya pong style yan eh. Hahanap po tayo ng mas makakasarap pa sa ating merienda. Okay, umpisahan na po natin yung paggugulong sa niyog. Okay, ngayon po, umpisahan na po natin yung paggugulong sa niyog. Ayan. O, diba? Nilagyan pa natin ng konting arte. Pero okay lang din naman po kahit wag na kayong maglagay ng food color. Ayan, kasi po nakakadagdag linamnam din po yung ubi flavor. Ayan, gulong lang po natin lahat. At ready na po ito para sa ating merienda. Lalo po ngayon na medyo ang panahon natin ay uulan. Parang masarap naman tayong magmerienda ng ganito. Simpleng-simple lang. May masarap na kayong merienda. Okay, heto na po yung ating masarap na palitaw. Lalagyan na po natin siya ng sugar na may sesame seed. Ayan. Ganyan lang po. Ngayon po, syempre po, kaya nga po cheesy. Lalagyan po natin siya ng cheese. Ayan, ako, kasarap-sarap naman talaga pong merienda. Saka po, mainit na tsaa o kape. Ayos na ayos po sa panahon natin ngayon. Ayan, nasa inyo po yan. Gusto nyo maraming cheese. Ayan. Okay, ngayon po, ready na po ito. Tikiman na po tayo. Okay, dahil po ako ay hindi mahilig sa cheese, kaya po walang cheese tong titikman ko. Ito pong mga anak ko, naku, mahilig po talaga sa cheese. Naku, makuna. Ayan. Kakamayin ko na po dahil ako din naman po yung kakain. Talaga pong masarap. Ito pong merienda na to o kakanin na to, isa po ito sa pinaka-paborito kong merienda. Bukod po sa simpleng-simpleng lutuin, maliit lang po yung ating magagastos, talaga naman pong masarap. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po, talaga namang ang sarap kumain ng palitaw ngayon at ganitong nag-uulan. O, di po ba? Baboos!